King of Gods. By Fast Food Restaurant. Kabanata 1525. Casual na pagkatay. Ikaw ay Zhou Feng. Si Bame Inghui noong una ay medyo nalilito, ngunit pagkatapos ay napangiti siya. Hindi niya inaasahan na babalik si Zhou Feng sa spiritual race kasama si Zhao Yufei. Pagkatapos ng lahat, maraming dakilang kapangyarihan ng Ancient Desolate Realm of Gods, kasama ang Heaven-defying faction, ang nagbabantay sa Ninth God ay ni Zhou Feng. Ngunit pinili ni Zhou Feng na magpakita ng sarili at bumalik pa sa spiritual race. Zhou Feng. Napangiwi din ng apat na enforcer na elder. Sila ay kamakailang na-promote na tagapagpatupad na elder ng spiritual race, ngunit sa totoo lang, hindi sila miyembro ng spiritual race. Sa halip, sila ay mga miyembro ng Heaven-defying faction, at natural nilang naiintindihan kung ano ang nangyayari kay Zhou Feng. Sa di kalayuan, ang mga nanunood na miyembro ng spiritual race ay nanginig lahat, kasama na ang Ancient God Ice Origin. Paano naging siya? Nanginginig sa takot ang katawan ng Ancient God Ice Origin. Napagpasyahan na niya na huwag nang guluhin si Zhou Feng sa buong buhay niya, ngunit muntik na niyang masaktan si Zhou Feng pagkatapos niyang bumalik sa spiritual race. At hindi ba ngayon lang sinabi ni Zhou Feng na hinayaan niyang makatakas si Bame Inghui noong nakaraan? Si Bame Inghui, ang taong sumusuporta sa Grand Elder mula sa mga anino, ay isang Third Heaven God Lord. Kahit na tila walang katotohanan, ang Bame Inghui ay tila may kaugnayan kay Zhou Feng, tila natalo at pinilit na tumakas. Swish! Habang iniabot ni Zhou Feng ang isang kamay, nabuo ang isang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Sa isang light swing, nagpaputok siya ng bolt ng Primal Chaos Tribulation Lightning Energy. Sa di kalayuan, naramdaman ng Grand Elder ang malakas na pag-atake na ito at agad na umiwas. Gayunpaman, ang space-time intent ay bumaba sa kanyang katawan, na dinadala ang kanyang bilis at bilis ng pag-iisip sa paggapang ng isang suso. Crystal Spirit Liquefaction. Napilitan ng Grand Elder na gamitin ang kanyang secret bloodline art, ang kanyang katawan ay naging transparent na likidong kristal. Kapla Ash. Ang lakas ng Primal Chaos Tribulation Lightning ni Zhou Feng ay tumama sa Grand Elder, na tumagos sa kanyang katawan, ngunit ilang sandali pa, nagsimulang maghilom ang napakalaking sugat sa katawan ng Grand Elder. Sa paggamit ng sikretong sining ng spiritual race, naiwasan ng Grand Elder ang isang nakamamatay na suntok. Ngunit gayunpaman, hindi ganap na mapawalang bisa ng lihim na sining ng spiritual race ang pag-atake. Isang patak ng dugo ang dumaloy mula sa sulok ng mga labi ng Grand Elder, at ang kanyang mukha ay namutla. Nabawasan ang panggigipit kay Zhao Yufei, at nagawa na niyang lumaban ng pantay-pantay sa Grand Elder, kahit na nagtagumpay. Sa isang maliit na pag-atake na ito mula kay Zhou Feng, naramdaman ni Bame Inghui na mas lumakas si Zhou Feng. Lahat, pumunta ka na dito. Sigaw ni Bame Inghui. Siya ang nag-iisang divine emissary na naruroon sa spiritual race. Alam ni Bame Inghui na hindi siya kalaban para kay Zhou Feng mag-isa, ngunit hindi siya basta-basta makakaalis. Magreresulta iyon sa pagkabigo sa misyon at mabigat na parusa. Bukod dito, ang buong spiritual race ay nasa ilalim ng kanyang kontrol ngayon, at marami siyang mga subordinate. Ang tagumpay ay hindi labas sa tanong. Whoosh! 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 Sunod-sunod na itim na silhouette, bawat isa sa kanila ay naglalabas ng kahanga-hangang enerhiya, lumabas mula sa iba't ibang bahagi ng spiritual race at dumating sa gilid ni Bame Inghui. Isa sa mga ito ay isang Palace King, at mayroong ilang First Heaven God Lords. Bukod doon, marami rin ang mga piling tao na Ancient God. Ang mga kalapit na miyembro ng spiritual race ay natigilan lahat. Wala sa kanila ang nakaisip na napakaraming eksperto ang nagtatago sa spiritual race. Boom! Bang! Crash! Pinagsama-sama ng Grand Elder ang kanyang bloodline power at divine power sa isang malakas na strike na nagawang pansamantalang itulak pabalik si Zhao Yufei. Siya at ang apat na tagapagpatupad na elder pagkatapos ay lumipad sa tabi ni Bame Inghui. Ang plano nila noon ay kontrolin ang spiritual race para mahuli nila si Zhao Yufei, ngunit ngayon, ang pakikitungo kay Zhou Feng ang una nilang prioridad. Zhou Feng, kahit na mas malakas ka sa akin, marami pa akong subordinate. Wala kang magawa.
Ngumiti si Bame Inghui. Sa sandaling ihayag ni Zhao Fang ang kanyang tunay na mukha, nagpadala si Bame Inghui ng mensahe. Kailangan lang niyang iantala si Zhao Fang hanggang sa dumating ang mga reinforcement mula sa Heaven-defying faction, kung saan matatapos si Zhao Fang. Hinayaan kitang makatakas noong nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito ay mapahamak ka. Nakatutok ang mga mata ni Zhao Fang. Noong nakaraan, ang Heaven-defying faction ay hindi lamang nagpadala ng maraming divine emissaries, nagpadala pa ito ng protector nito. Ang grupo ni Zhao Fang ay napilitang pumasok sa isang mapanganib na sitwasyon. Tiyak na ipaghihiganti niya ang kanyang sarili, at magsisimula siya sa Bame Inghui. Mayabang na junior. Sigaw ni Bame Inghui. Binigyang diin ni Zhao Fang ang pagkatalo ni Bame Inghui, ninakawan siya ng anumang dignidad na iniwan niya sa spiritual race. Whoosh! 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 Nagsimulang gumalaw ang mga nasasakupan ni Bame Inghui. Ang kalaban ay mayroong Bame Inghui, ang Grand Elder, at isang Palace King. Ang natitirang mga Godlord at mataas na ranggo na Ancient God ay nakatayo sa likuran upang magbigay ng suporta at pagkagambala. Hahayaan kitang subukan ang aking Primal Chaos Domain. Mukhang nasa sabik si Zhao Fang. Buzz. Ang napakalawak na Primal Chaos na enerhiya ay lumabas mula sa katawan ni Zhao Fang at sumanib sa mundo. Ilang sandali pa, isang malawak na lugar ang naging madilim at makulimlim. Lahat ng bagay sa mundong ito ay nagsimulang maglaho, na nagiging mga agos ng magulong enerhiya na random na lumipad sa rehiyon. Sa isang iglap, nabuo ang Primal Chaos Domain. Sa loob ng domain na ito, ang grupo ni Bame Inghui ay nadama na ang kanilang mga koneksyon sa mundo ay naputol, ang kanilang mga katawan ay hamina. Ang divine power na pinakawalan nila ay hinihigop at nilalamon ng Primal Chaos na enerhiya sa kanilang paligid. Kasabay nito, kailangan nilang ituon ang lahat ng kanilang kapangyarihan sa pag-iwas sa magulong agos ng enerhiya na lumilipad sa Primal Chaos Domain. Arg! Nabigo ang isang rank 9 Ancient God na umiwas sa oras at napawi ng isang torrent ng Primal Chaos Energy. Sa antas ni Zhao Fang, kahit na ang pinakamaliit na panganib na ipinakita ng Primal Chaos Domain ay madaling pumatay ng sinuman sa ilalim ng antas ng Godlord. Sa iba't ibang dahilan, nagsimulang makaramdam ng takot ang mga miyembro ng grupo ni Bame Inghui bago pa man magsimula ang labanan. Tumutok sa pagtatanggol at pag-alis sa lugar na ito. Namutla si Bame Inghui at agad na sumigaw. Nararamdaman niya kung gaano kalakas ang Primal Chaos Domain na ito. Kung hindi sila aalis ngayon, hindi mahalaga kung gaano karami ang nasasakupan niya. Kayong lahat, mamatay dito. Umungol si Zhao Fang habang kinokontrol niya ang Primal Chaos Domain. Ang Primal Chaos Domain ay naging mas magulo, ang mga torrents ng Primal Chaos na enerhiya ay umaagos sa buong rehiyon. Ipagtanggol. Habang sumisigaw si Bame Inghui, ilang beses niyang itinulak ang kanyang palad, na nagwasak ng ilan sa mga agos ng enerhiya. Ngunit hindi niya kayang protektahan ang lahat. Ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang ay nagmamasid sa lahat. Sa tuwing nagbubukas ng pagkakataon ang kaguluhan sa loob ng Primal Chaos Domain, sasamantalahin niya ito para pumatay ng isang kalaban. Arg! Sunod-sunod na hiyawan ang umalangaw habang sunod-sunod na pinatay ang isang miyembro ng Sub-Godlord. Ilang sandali pa ay patay na silang lahat. Panahon na para sa mga Godlord ngayon. Ang malamig na tawa ni Zhao Fang ay umalangaw sa Primal Chaos Domain. Sa loob ng Primal Chaos Domain, nagsimulang dumagsa ang mga energy torrents ng mas malaking kapangyarihan. Si Zhao Fang mismo ay nagsimulang lumipat. Boom! Bang! Crash! Ang grupo ni Bame Inghui ay nagpatuloy sa pag-iwas sa mga panganib sa kanilang paligid habang sila ay tumakas patungo sa gilid ng domain. Ngunit sa oras na ito, isang figure ang lumitaw sa likuran nila. Zhao Fang. Malungkot ang mukha ni Bame Inghui at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Swish! Kinuha niya ang kanyang fragment ng ancestral artifact at pinutol ang napakalaking alon ng enerhiya ng Primal Chaos. Gayunpaman, ang enerhiya ng Primal Chaos ng domain ay agad na sumulong upang harangan at pahinain ang pag-ataking ito. Samantala, ginamit ni Zhao Fang ang kanyang space-time law para maiwasan ang pag-atake habang papalapit din sa grupo ni Bame Inghui. Bilisan mo at umatake! Sigaw ng Grand Elder.
Ngayon lang niya naranasan ang lakas ni Zhao Fang. Ang ordinaryong Second Heaven Godlords ay mga tupa lamang nakakatayin para sa kanya. Whoosh! Agad na tumugon ang iba pang mga miyembro, na nagpadala ng sunod-sunod na pag-atake. Sa isang pag-iisip, kinokontrol ni Zhao Fang ang Primal Chaos Domain. Ang mga daloy ng enerhiya ng Primal Chaos ay umiikot sa kanyang katawan. Boom! Bang! Crash! Habang papalapit ang mga pag-ataking iyon, lahat sila ay hinaranggan ng mga daloy ng enerhiya ng Primal Chaos. Sa isang kisap mata, narating ni Zhao Fang ang grupo ng Grand Elder. Iniwagayway niya ang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Crack! Ang isang First Heaven Godlord ay nahati sa dalawa, kasing patay ng posibleng maging isa. Pinigilan ng Primal Chaos Domain ang mga kaaway ni Zhao Fang habang pinalalakas si Zhao Fang. Matapos patayin ang isang tao, lumipat si Zhao Fang sa kasunod at iniwagayway muli ang kanyang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Zhao Fang, tumigil ka. Napasigaw si Bame Inghui sa gulat, at sumama siya sa Grand Elder at Palace King sa pag-atake kay Zhao Fang. Ang Palace King at ang Grand Elder ay hindi man lang nang ahas na lumapit kay Zhao Fang ng mag-isa. Lumipat lang sila kapag magkasama silang tatlo. Ngunit dahil all around silang pinigilan sa loob ng Primal Chaos Domain, imposibleng mahuli nila si Zhao Fang. Hindi pinansin ni Zhao Fang ang tatlo at ipinagpatuloy ang kanyang walang awa na pagpatay. Pinatay ni Zhao Fang ang First Heaven Godlords na parang mga langgam. Di nagtagal, si Bame Inghui, ang Grand Elder, at ang Palace King na lang ang natira, at sila ay nalugmok sa ganap na kawalan ng pag-asa. Zhao Fang, iligtas mo ang aming buhay at magkakaroon ka pa ng oras para umalis. Nagpa siya si Bame Inghui na magpakita ng kahinaan. Nakikita niya na hindi ginamit ni Zhao Fang ang kanyang buong lakas at mayroon pa ring maraming subordinate na hindi pa lumilitaw. Walang pagkakataon na manalo silang tatlo. Sa oras na ito, nagpa siya si Bame Inghui na ipahiwatig na ang Heaven-defying faction ay nagpapadala ng mga eksperto at dapat umalis si Zhao Fang sa lalong madaling panahon. Salamat sa babala. Tatapusin ko agad kayong tatlo. Ngumisi si Zhao Fang. Sa loob ng Primal Chaos Domain, siya ay tulad ng isang Diyos ng kadiliman, na nagbibigay ng hindi nakikitang panggigipit at pangamba. Buzz! Buzz! Ang Primal Chaos Domain ay unti-unting nagsimulang magkontrata, ngunit ang lumiliit na lugar ay nagkonsentra lamang ng kapangyarihan nito. Primal Chaos Lock. Pinagdikit ni Zhao Fang ang kanyang mga kamay at gumamit ng ibang kasanayan. Ginamit niya ang lahat ng divine power sa Primal Chaos Domain para sa Primal Chaos Lock. Buzz! Buzz! Ang madilim na dimensyon ay unti-unting kumupas, nag-iwan ng tatlong itim na globo ng magulong enerhiya. Ang mga sphere na ito ay nagselyado kay Bame Inghui, ang Palace King, at ang Grand Elder. Huwag mo na akong isipin na hawakan ako. Sigaw ni Bame Inghui. Inactivate niya ang kanyang bloodline at fragment ng ancestral artifact, na nagpakawala ng pinakamataas na alon ng enerhiya laban sa Primal Chaos Lock. Walang pakialam si Zhao Fang sa paglaban ni Bame Inghui. Pagkatapos ng lahat, sabay-sabay niyang ginamit ang tatlong Primal Chaos Locks. Ang kanyang kawalan ng focus ay naging sanhi ng bawat Primal Chaos Lock na maging mas mahina kaysa karaniwan. Gayunpaman, ang Palace King at ang Grand Elder ay hindi kayang lumaban. Boom! Bang! Ang dalawang magulong globo ay biglang sumikip at sumabog. Ang Heaven-defying faction Palace King at ang Grand Elder ay patay na. Nang pinagmamasdan ni Zhao Fang ang Grand Elder, napagtanto ni Zhao Fang na ang Grand Elder ay binago ng Heaven-defying faction sa isang Death God Guard, na inilagay siya ng ganap sa ilalim ng kontrol ng Heaven-defying faction. Bilang isang Death God Guard, ang Grand Elder ay isang kasangkapan lamang na ginamit upang kontrolin ang spiritual race, kaya pinatay siya ni Zhao Fang nang walang pag-aalinlangan. Ang tanging kalaban na natitira ay si Bame Inghui. Sa di kalayuan, ang mga miyembro ng upper echelon ng spiritual race ay tulala at hindi makapagsalita. Isang makapangyarihang grupo na pinamumunuan ni Bame Inghui at ng Grand Elder ang nawasak ni Zhao Fang lamang. Boom! Bang! Crash! Ang magulong itim na globo na may hawak na Bame Inghui ay biglang bumukol at nabasag. Umalis si Bame Inghui at galit na tinitigan si Zhao Fang, ngunit wala siyang magagawa. Swish!
Tumalikod si Bame Inghui at tumakas. Masyadong malakas si Zhao Fang ngayon. Kung patuloy siyang mananatili, ay dadagdag na lang niya ang kanyang pangalan sa listahan ng mga patay. King of Gods, Kabanata 1526. Ipinakita ang mga pangil ng isa. Swish. Tumalikod si Bame Inghui at tumakas. Masyadong malakas si Zhao Fang ngayon. Kung patuloy siyang mananatili, ay dadagdag na lang niya ang kanyang pangalan sa listahan ng mga patay. Sabi ko sa iyo kanina, sa pagkakataong ito, mapahamak ka na. Itinoon ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata sa Bame Inghui, na nagtitipon ng enerhiya ng Primal Chaos at enerhiya ng Tribulation Lightning. Swish. Biglang sumabog ang isang madilim na kidlat mula sa kaliwang mata ni Zhao Fang at tumama sa Bame Inghui. Arg! Napasigaw si Bame Inghui, ang kanyang katawan ay nanlamig saglit. Matapos tamaan ng Primal Chaos Lightning Sword, naramdaman niya ang Primal Chaos at Tribulation Lightning energies na nagdudulot ng kalituhan sa kanyang katawan, na pumipinsala sa kanya sa pisikal at espiritual. Pagkalipas ng 6 na taon, ang enerhiya ng Primal Chaos ni Zhao Fang at ang enerhiya ng Tribulation Lightning ay parehong nalinang sa isang bagong antas. Nagsimulang umungol si Bame Inghui sa sakit. Ngunit wala siyang gaanong oras para makahinga. Hindi maganda. Namutla si Bame Inghui nang maramdaman niya ang papalapit na panganib at agad na tumakas. Ngunit si Zhao Fang ay nasa kanya na, ibinababo ang kanyang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Sa kanyang pagmamadali, nagkaroon lamang ng oras si Bame Inghui upang gawing pader ang kanyang Primal Chaos na enerhiya. Boom! Bang! Ngunit ang makapal na pader na ito ng enerhiya ng Primal Chaos ay tila gawa sa tofu, ang espada ni Zhao Fang ay pinutol ito ng malinis sa dalawa. Nagpatuloy ang espada sa dibdib ni Bame Inghui, na nagtamo ng malaking sugat. Lumipad pa atras si Bame Inghui, nagsusuka ng dugo. Swish! Bago pa man siya makatayo, ang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword ay tumusok sa kanyang dibdib. Hindi, Zhao Fang. Iniabot ni Bame Inghui ang isang kamay at sinubukang humingi ng awa. Ngunit hinding-hindi siya patatawarin ni Zhao Fang. Swish! Binuo ni Zhao Fang ang pangalawa at pangatlong Primal Chaos Tribulation Lightning Sword at pinasulong sila. Nang makita ang sitwasyon, magagamit lamang ni Bame Inghui ang kapangyarihan ng kanyang Divine Kingdom. Ang imahe ng isang napakalaking Divine Kingdom ay biglang bumalot sa Bame Inghui. Swoosh! Ang unang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword na tumusok sa paghahayag ng Divine Kingdom ay lubhang nahadlangan at hindi na lumalim pa. Explode! Itinoon ni Zhao Fang ang kanyang mga mata at sumigaw. Boom! Bang! Crash! Ang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords na nasaksak sa Divine Kingdom Manifestation at ang dibdib ni Bame Inghui ay parehong sumabog, na nagpadala ng bagyo ng Primal Chaos na enerhiya na napunit sa mundo. Nang tumira ang alikabok, nahayag ang katawan ni Bame Inghui, at ito ay gutay-gutay, ang kanyang mga sugat ay malubha habang siya ay nagpupumiglas sa pintuan ng kamatayan. Mamatay ka, matapang na sabi ni Zhao Fang, ang kanyang kaliwang mata ay muling nagpaputok ng isang Primal Chaos Lightning Sword. Boom! Bang! Si Bame Inghui ay hindi kayang lumaban ngayon. Tinamaan siya ng Primal Chaos Lightning Sword, at ang enerhiyang bumuhos sa kanyang katawan ay nagpawi sa kanya sa katawan at kaluluwa. Sa wakas, si Bame Inghui, na minsang nakahuli kay Zhao Fang sa isang galaw, ay napatay ng mismong Zhao Fang na iyon. Marami sa mga miyembro ng upper echelon ng spiritual race ang lahat ay natulala, tila natulala. Lahat sila ay mga taong sumuko sa Grand Elder at piniling sumunod sa kanya, ngunit ngayon, ang Grand Elder at ang taong sumusuporta sa kanya ay pinatay ni Zhao Fang. Nagpakita si Zhao Fang ng hindi maisip na kapangyarihan. Kahit na sinubukan nilang tumakbo, ito ay walang saysay. Pakiramdam ng Ancient God Eyes origin ay nawalan ng lakas ang kanyang katawan, at malumanay siyang bumagsak sa lupa, nanlalambot ang kanyang mukha. Sa ipinagbabawal na lugar ng spiritual race. Swish! Swish! Maraming tao ang lumipad palabas, at nakita ni Zhao Fang ang Patriarch, Second Elder, at Third Elder kasama nila. Habang nakikipaglaban si Zhao Fang, nagtungo si Zhao Yufei sa ipinagbabawal na lugar upang palayain ang mga miyembrong nakakulong doon. Patriarch. Sa isang iglap,
Lumuhad ang lahat ng taksil ng spiritual race at nagmakaawa para sa kanilang buhay. Ang patriarch ay ganap na hindi pinansin ang mga taong ito. Zhou Feng, ano ang nangyari sa Grand Elder? Tanong ng patriarch. Dahil nagawa nilang lumabas at tingnan ang ugali ng mga taksil, nahulaan na niya na natalo ni Zhou Feng ang Grand Elder at ang mga mahiwagang ekspertong iyon. Lahat ay patay. Mahinahong sagot ni Zhou Feng. Ang mga salitang ito ay naging dahilan upang ang mga mukha ng mga miyembro ng spiritual race na kalalabas lang ay nanigas sa hindi paniniwala. Alam ng patriarch, second elder, at third elder kung gaano kalakas ang mga eksperto sa Heaven's Legacy race na iyon. May third heaven god lord pa nga sa grupong iyon. Ngunit sinasabi ni Zhou Feng na ang mga taong ito ay patay na lahat. Malaking pabor ang utang namin sa iyo para dito, Zhou Feng. Ang second elder ay walang pakialam kung ito ay totoo o hindi, at siya ay humakbang pasulong upang mag-alay ng kanyang pasasalamat. Mapalad na ang spiritual race ay nagbago ng saloobin kay Zhou Feng sa isang napapanahong paraan, kung hindi, maaaring hindi pinili ni Zhou Feng na iligtas sila. Master, ano ang nangyari sa mundo? Paano naging ganito ang spiritual race? Agad na tanong ni Zhao Yufei. Kung siya at si Zhou Feng ay hindi nagmamadaling bumalik, ang spiritual race ay maaaring nawasak. Mahabang kwento. Ilang oras na ang nakalipas, biglang bumaba ang mga eksperto ng Heaven's Legacy race, kinuha ang lahat ng upper echelon na miyembro ng spiritual race, at pinilit kaming sumuko. Simpleng paliwanag ng patriarch. Ang spiritual race ay hindi katugma sa mahusay na inihandang Heaven's Legacy race, at lahat ng mga miyembro ng upper echelon nito ay nahuli. Nang maglaon, sa ilalim ng mga pagbabanta at panunuhol ng Heaven's Legacy race, pinili ng Grand Elder na magpasakop. Sa huli, ang Grand Elder ay binago sa isang Death God Guard, naging isang laro para sa Heaven's Legacy race. Ang Heaven-defying faction ay tila may isa pang layunin sa pag-agaw sa spiritual race. Nagsimulang mag-isip si Zhou Feng. Noong una, naniniwala siya na kinuha ng Heaven-defying faction ang spiritual race para makapag-set up sila ng bitag para sa kanya, ngunit kung ito ay isang bitag, maglagay sila ng kahit 3 divine emissaries dito, o kahit na nagpadala sila ng protector. Sa madaling salita, ang Heaven-defying faction ay may isa pang layunin na nasa isip. Ngunit hindi ngayon ang oras para pag-usapan iyon. Kailangan nating umalis sa lugar na ito ng mabilis. Sabi ni Zhou Feng. Walang alinlang ang nagpadala si Bame Inghui ng kanyang pagdating sa Heaven-defying faction. Malapit nang dumating ang isang malaking puwersa. Habang si Zhou Feng ay mas malakas kaysa dati, siya ay magiging walang magawa laban sa protector. Umalis. Para saan? Nagulat ang patriarch. Ang spiritual race ay naitatag sa lugar na ito sa loob ng maraming taon, at ang mga tao nito ay nagkaroon ng malalim na pagmamahal para sa lugar na ito. Nakita ni Zhou Feng na ayaw umalis ng patriarch, ngunit espesyal ang sitwasyon. Kailangang umalis ang spiritual race. Ngunit saan sila pupunta? Sa sandaling ito, isang ancient god ang lumipad mula sa grupo ng mga miyembro ng spiritual race sa di kalayuan. Napatingin ang lahat sa ancient god na ito. Napag-alaman nilang kakaiba na ang isang taksil ng spiritual race ay naglakasloob na sumugod sa harap ng spiritual race godlords at Zhou Feng. Mga taong mula sa spiritual race, miyembro ako ng Life Sacred Land. Kung wala kang mapupuntahan, maaari kang pumunta sa Life Sacred Land. Nagulat ang mga tao nang marinig ang pagkakakilanlan ng lalaking ito. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa, naghihinala pa rin sa tunay na pagkatao ng lalaking ito. Pumunta tayo sa Life Sacred Land. Sabi ni Zhou Feng. Miyembro man o hindi ang taong ito ng Life Sacred Land, ang pagpunta sa Life Sacred Land ay talagang tamang pagpipilian. Ang spiritual race ay hindi gustong lumipat, kaya pinakamahusay na humingi ng tulong mula sa Sacred Land sa alinmang kaso. Tiwala si Zhou Feng na ang pag-uugali ng Heaven-defying faction ay isang hamon sa awtoridad ng Life Sacred Land, at ang Sacred Land ay hindi basta uupo at manunood. Sige. Sa Sacred Land. Tumanggo ang patriarka bilang pagsang-ayon. Ang pinakamataas na dalubhasa ng Life Sacred Land ay isa sa 8 Great God Eyes at may hawak na titulo ng Diyos.
Ang spiritual race ay isang paksayon sa ilalim ng pangangasiwa ng Sacred Land. Pagkatapos ng isang malaking insidente, ang Sacred Land ay hindi maaaring manatiling walang kinalaman. Nagsimulang magtungo si Zhao Feng at ang grupo ng spiritual race patungo sa Life Sacred Land. Tungkol naman sa mga taksil, ang Patriarch ay naglagay ng isang espesyal na marka sa kanilang mga katawan at pagkatapos ay inutusan silang bantayan ang spiritual race. Makalipas ang kalahating buwan, dumating ang grupo sa Life Sacred Land. Pagdating nila, bumungad sa kanila ang domain. Pakiusap. Isang Sacred Land Elder ang naghihintay para pamunuan sila papasok. Elder, kami. Naghandang magpaliwanag ang Patriarch. Hiniling ng Life God na makita ka. Sumunod lang kayong lahat sa akin. Magiliw na ngumiti ang Elder ng Sacred Land. Ano? Ang Diyos. Ang Patriarch, ang Second Elder, at maging si Zhao Feng ay nagulat lahat nang marinig ito. Hindi nila kailanman inaasahan na ang Life God ay humiling ng pakikipagpulong sa kanila. Marahil ay may napansin na ang Life God, kung hindi, ang Sacred Lands ay hindi magpapadala ng isang tao upang makalusot sa spiritual race. Iniisip ni Zhao Feng. Malamang na matututunan nila ang katotohanan kapag nakilala nila ang Life God. Sa tuktok ng sinaunang Life Tree ay isang palasyo ng malakristal na berde na nagpapalabas ng nakakaaliw na enerhiya ng buhay. Pagpasok pa lang nila sa palasyo ay bumulaga na ang party. Nakatayo sa itaas na bahagi ng palasyong ito ay isang matangkad, marangal, at matikas na babae. Nakasuot siya ng mapusyaw na berdeng imperial robe na ilang talampakan sa likuran niya. Ang kanyang katawan ay perpektong hugis, ang kanyang balat ay malambot at maganda, ang kanyang mukha ay nagtataglay ng isang katangi tangi at walang katulad na kagandahan na nagpatuyo sa lahat ng bagay sa paligid niya sa ningning nito. Ang Life God. Nanginginig ang isip ni Zhao Feng. Hindi niya inasahan na ang Life God ay napakagandang babae. Mukhang hindi pa siya masyadong matanda, at mahirap isipin na siya ay isang taong nabuhay ng 10-10 bilyong taon. Ang Life God ay isang marangal at hindi malalabag na Diyosa, ngunit nagpakita siya ng isang hindi maipaliwanag na pagpapalagayang loob na nagparamdam sa sinumang tumingin sa kanya ng pakiramdam ng pagiging malapit. Ang mga miyembro ng spiritual race ay nahuhulog sa kagandahan at init ng Life God, lahat ng kanilang mga alalahanin ay natangay. Maging ang spiritual race patriarch, isang second heaven-old monster na nabuhay ng hindi mabilang na mga taon, ay tahimik na pinahahalagahan ang Life God. Mga tao ng spiritual race. Ang Life God ay nagsalita, ang kanyang makalangit na tinig ay tumatagos sa kanilang mga isipan. Pagbibigay galang sa life. Yumuko ang party ng spiritual race. Hindi na kailangan ng maging magalang. Mga tao ng spiritual race, naparito kayo para humingi ng tulong sa Sacred Land, tama ba? Ang Life God ay dahan-daang umupo. Oo, ang aking spiritual race ay pilit na kinuha ng heaven-defying faction. Kung hindi dahil sa pagbabalik ni na Zhao Yufei at Zhao Feng, ang buong spiritual race ay maaaring maging kanila na. Baka sa mukha ng spiritual race patriarch ang kalungkutan at pighati. Hindi lang iyong spiritual race. Ganoon din ang nangyari sa Blazing Gold Race, Divine Tree Ocean, at Heaven Shaking Alliance. Ang seryosong mukha ng Life God ay nagpakita ng ibang uri ng kagandahan. Napansin na ng Life God na may mali, kaya nagpadala siya ng mga miyembro upang makalusot sa 4 na 5-star faction, ngunit hindi niya nalaman ng eksakto kung ano ang nangyayari. Ngunit pagkatapos, bumalik sina Zhao Feng at Zhao Yufei, ibinato ang sitwasyon sa spiritual race sa pagkagulo. Matapos makinig sa kwento ng spiritual race patriarch, ang Life God ay nakakuha ng mas malalim na pag-unawa sa sitwasyon. Ano? Ang iba pang 5-star faction. Ang patriarch at ang iba pa ay natigilan lahat. Ang mga paksayo na binanggit ng Life God ay ang iba pang 5-star faction ng Zilling Zone. Sa kasalukuyang sitwasyon, masasabi pa nga na ang heaven-defying faction ay nakapasok sa buong Zilling Zone maliban sa Life Sacred Land. Ang heaven-defying faction, ano lang ang sinusubukan nitong gawin? Nadurog ang puso ni Zhao Feng. Malapit sa hangganan ng Zilling Zone, sa napakaitim na palasyong iyon sa tuktok ng gitnang isla sa Heaven's Legacy Race Divine Kingdom, ang mga upper echelon na miyembro ng heaven-defying faction ay nagtipon. Even Lord,
sina Zhao Feng at Zhao Yufei ay bumalik, na nagdulot ng isang sakuna sa spiritual race. Lahat ng mga tauhan natin na nakatago doon ay nalipol. Tumayo ang isang nakaitim na matanda. Si Bame Inghui ay humiling ng mga reinforcement mula sa kanya, ngunit ang Heaven-defying faction ay hindi nagpadala ng anuman. Hindi mahalaga, sinabi ng Protector. Sa tabi niya, ang Heaven Lord ay palaging nakangiti. Ngunit ang iba ay maaaring makakita ng bahid ng galit sa ngiting ito, dahil ito na naman ang Ninth God ay nasumire sa kanilang plano. Panahon na para ipakita sa Ancient Desolate Realm of Gods ang lahat ng mayroon tayo. May huling hakbang na lang sa plano natin. Biglang nagpahayag ang Heaven Lord, ang kanyang maitim at hindi maarak na mga mata ay kumikislap na parang mga bituin. King of Gods, Kabanata 1527. Sacred Land Level War. Sa Life Sacred Land, sa loob ng gitnang palasyo. Bibigyan kita ng tugon sa lalong madaling panahon. Mahina at magiliw na sabi ng Life God. Ang Sacred Land ay nakakuha lamang ng maraming impormasyon mula sa spiritual race. Kinailangan pa nitong mag-imbestiga upang mapalalim ang pag-unawa sa sitwasyon. Kaya, ang Life God ay hindi naglabas ng anumang mga utos, ngunit pinahintulutan din niya ang spiritual race na manatili sa Sacred Land at ginagarantiyahan ang kanilang kaligtasan. Palm. Tumayo at umalis ang grupo ng spiritual race. Patriarch, ano sa tingin mo ang nangyayari dito? Bulong ng Second Elder. Naramdaman niya na ang bagay na ito ay lubhang komplikado. Noong nakaraan, ang Heaven-defying faction ay palaging ginagawa ang lahat ng makakaya upang manatiling nakatago, ngunit isang malaking pagbabago ang naganap kamakailan. Nasakop ng Heaven-defying faction ang Illusion God Sacred Land kanina, at ngayon, nakapasok pa ito sa power structure ng Ziling Zone. Ito ay mapangahas sa sukdulan. Hindi ako sigurado. Napabuntong hininga ang Patriarch. Ang pag-uugali ng Heaven-defying faction ay walang alinlangan na hinahamon ang Sacred Land, ngunit hindi sila naniniwala na ang Heaven-defying faction ay maglalakas loob na atakihin ang Life Sacred Land. Kailangang maunawaan ng isa na ang mga may titulong Diyos ay walang kamatayan at pinakamataas na pag-iral ng Ancient Desolate Realm of Gods. Hindi mula nang unang lumitaw ang Eight Great God Eyes ay may nag-iisang Diyos na bumagsak, at ito ang panahon ng Eight Great God Eyes, ang God Eyes na nagsisilbing simbolo ng mga Diyos. Para sa isang normal na tao na makuha ang titulo ng Diyos sa Ancient Desolate Realm of Gods, mayroon lamang dalawang pagpipilian. Ang una ay upang makakuha ng isang kompletong ancestral artifact habang ang pangalawa ay upang pagsamahin ang dalawa o higit pang perpektong batas. Ngunit may mga pagbubukod sa lahat. Ang mga may hawak ng God Eyes ay kailangan lamang maging God Kings para natural na makamit ang titulo ng Diyos. Ito ay dahil ang God Eyes mismo ay katumbas ng ancestral artifacts, marahil ay mas mataas pa. Naglalaman sila ng mga primordial na prinsipyo ng sansinukob. Gayunpaman, sa pananaw ni Zhao Feng, may pagkakataon na ang Heaven-defying faction ay kumilos laban sa isang sacred land na pinamumunuan ng isang Diyos. Maraming beses na siyang nakipag-ugnayan sa Heaven-defying faction at naiintindihan niya ang paksayon na ito ng higit sa sinuman. Bilang karagdagan, nakikita niya na ang Life God ay isang pasipista, kahit na pinahihintulutan ang mga hamon na inilabas ng iba. Alinmang ibang sacred land ay agad na naglantad sa bagay na ito pagkatapos malaman kung ano ang nangyayari at nagsimula ng negosasyon sa Heaven-defying faction. Siyempre, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang iniisip ni Zhao Feng tungkol sa mga bagay na ito. Sa sandaling bumalik siya sa kanyang silid, pumasok si Zhao Feng sa kanyang Divine Kingdom at nagsimulang maglinang. Swish! Isang maitim at baluktot na fragment ang lumitaw sa kamay ni Zhao Feng. Ito ang fragment ng ancestral artifact na nakuha niya mula sa Bame Inghui, isang fragment ng ancestral artifact na dating kabilang sa ancestral artifact ng Heaven Mending Race. Kapag na-control ko ang fragment ng ancestral artifact na ito, mas lalakas ang mga pag-atake ko. Nakangiti, sinimulan ni Zhao Feng na pinuhin ang fragment ng ancestral artifact. Habang pinipino ang fragment, hinati ni Zhao Feng ang mga bahagi ng kanyang isip upang linangin ang iba pang mga bagay. May isang bahagi ng kanyang isip na linangin ang Primal Chaos Domain. Katatapos lang niyang gamitin ito sa labanan at natutunan niya ang iba't ibang bagay. Bukod dito,
Kamakailan lang ay nagagamit niya ang diskarteng ito, kaya hindi pa rin siya masyadong bihasa dito. Pangalawa, pinag-aralan ni Zhao Feng ang Primal Chaos Scripture at sinimulang pinuhin ang kanyang divine power. Nagpadala siya ng ikatlong bahagi ng kanyang isip upang pag-aralan ang mga diskarte sa I Bloodline. Naniniwala si Zhao Feng na may puwang pa upang mapabuti ang Primal Chaos Lightning Sword. Isang taon ang lumipas sa loob ng Divine Kingdom, bagaman ito ay isang araw lamang sa labas ng mundo. Sa panahong ito, matagumpay na napino ni Zhao Feng ang fragment ng ancestral artifact at ginamit pa ito ng ilang beses sa loob ng Dream Divine Kingdom. Sa kasalukuyang antas ni Zhao Feng, ang fragment ng ancestral artifact ay hindi nagbigay ng malaking tulong sa kapangyarihan gaya ng inaakala, ngunit sa isang sagupaan sa pagitan ng mga eksperto, bawat kaunti ay nakatulong. Matapos maging pamilyar sa fragment ng ancestral artifact, ipinagpatuloy ni Zhao Feng ang kanyang pag-iisa. Ngunit hindi nagtagal ay naramdaman ni Zhao Feng na may kakaibang nangyayari sa labas. Bagamat siya ay nasa loob ng kanyang Divine Kingdom, naiintindihan pa rin ng kanyang mga sentido kung ano ang nangyayari sa labas sa loob ng isang tiyak na distansya ng kanyang Divine Kingdom. Swish! Umalis si Zhao Feng sa Divine Kingdom. Kasabay nito, dong, dong, dong. Isang malakas na kulog na gaya ng mga tambol ng digmaan ang pumasok sa kanyang isipan. Para sa ilang kadahilanan, ang tunog na ito ay nag-alab sa isip ni Zhao Feng na may layuning makipaglaban. Brother Feng, may malaking problema. Ang nag-aalalang boses ni Zhao Yufei ay nagmula sa labas. Sa sandaling lumabas siya sa kanyang silid, ang dumadagandong na tambol na iyon ay tumindi. Ang Divine Kingdom ng Heaven-defying faction ay biglang lumitaw sa labas ng Life Sacred Land at nagsimulang umatake. Nag-aalalang sabi ni Zhao Yufei. Bagamat naisip ni Zhao Feng ang senaryo na ito, natigilan pa rin siya nang marinig na nangyari talaga ito. Ang Heaven-defying faction ay talagang nang-ahas na salakayin ang isang sacred land na pinamumunuan ng isang Diyos. Ang sacred land na may Diyos ay maaaring ituring na isa sa pinakamakapangyarihang paksayon sa ancient desolate realm of gods. Ano ang inaasahan ng Heaven-defying faction na makamit sa paggawa nito? Hindi naniniwala si Zhao Feng na sinasalakay ng Heaven-defying faction ang sacred land na ito ng Diyos dahil inakala nilang nagtatago siya doon. Swish! Swish! Si Zhao Feng at Zhao Yufei ay mabilis na lumabas. Sa labas ng harang ng Life Sacred Land ay isang napakalaking ilusyon na mundo. Ito ay ang Divine Kingdom ng Heaven-defying faction. Hindi mabilang na mga eksperto ang nasa paligid ng Divine Kingdom na ito, na nagtipon sa iba't ibang hanay na nakapalibot sa Life Sacred Land. Ang tatlo pang 5-star faction ay nasa ilalim ng kontrol ng Heaven's Legacy Race. Ang Spiritual Race Patriarch ay tumingin sa paligid at nagtapos. Ang mga miyembro ng tatlong pangunahing 5-star faction ng Xiling Zone ay makikita sa hukbong iyon. Tanging ang Spiritual Race, dahil sa pagbabalik ni Zhao Feng, ang nakawala sa mga tanikala nito, kaya ang mga miyembro nito ay wala sa mga hanay na ito. Ang Sacred Land ay tila hindi masyadong kinakabahan tungkol sa makapangyarihang hukbo ng Heaven-defying faction. Ito ay dahil ang kanilang Sacred Land ay pinamumunuan ng isang Diyos. Swish! Sa sandaling ito, isang mapusyaw na berdeng figure ang bumaril, na naging isang matibay na Diyosa ng kagubatan. Lahat ng miyembro ng Life Sacred Land ay tumingin sa Diyosa na ito ng may pagkamangha at pagpupuri. Heaven's Legacy Race, ano ang ibig mong sabihin dito? Ang Life God ay nagsalita sa banayad at matunog na tono. Nagpadala lang siya ng mga tao upang imbestigahan ang bagay na ito, ngunit bago pa man sila bumalik, ang Heaven-defying faction ay dumating upang bumisita. Masyadong biglaan ang lahat ng ito. Swish! Isang puting damit na figure ang lumitaw sa daanan patungo sa ilusyon na mundo. Heaven Lord. Sa loob-loob na pag-ungol ni Zhao Feng sa gulat. Ang Heaven Lord ay nagbigay kay Zhao Feng ng pamilyar at hindi pamilyar na pakiramdam. Pamilyar siya dahil sa tagal nilang magkasama, ngunit hindi siya pamilyar dahil ang Heaven Lord ng kasalukuyan ay ibang-iba sa Heaven Lord ng nakaraan. Hihihi, Life God ay, dito nagtatapos ang misyon mo. Nakangiti ang Heaven Lord habang nakatitig sa Life God Whoosh. Itinaas niya ang kanang kamay at bahagya itong ikanaway.
Ang mga alon ng divine power ay agad na tumaas sa palibot ng Life Sacred Land. Atake. Ang nakakabinging dagandong ay nagmula sa buong paligid. Ang mga miyembro ng upper echelon ng Life Sacred Land ay hindi inaasahan na ang Heaven-defying faction ay makikipag-away nang hindi man lang nagtangkang makipagnegosasyon. Parang wala kang masyadong natutunan sa last lesson mo. Isang elder na may taas na ilang dosenang talampakan, ang kanyang balat ay natatakpan ng mga singsing sa paglaki, ang lumabas mula sa itaas na echelon ng Life Sacred Land. God King Radiant Peak. Hindi napigil ang sumigaw ang mga tao. Ang God King Radiant Peak ay ang pangalawang in command sa Life God at nagtataglay ng malalim na lakas. Noong ang Life God ay nasa pag-iisa, ang God King Radiant Peak ay may pananagutan sa pangangasiwa sa iba't ibang mga gawain ng Sacred Land. Ang kasaysayan ay isinulat ng mga nananalo. Ngumiti ang Heaven Lord, ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Salungat na pag-atake. Biglang sumigaw si God King Radiant Peak. Ang God King ay may pagkahilig sa kapayapaan at natagpuan ang pag-iisip ng digmaan na medyo hindi mabata, ngunit hindi siya magiging mabait. Hinding-hindi niya papayagan ang sinuman na hamanin ang dignidad ng Life Sacred Land. Ang mga miyembro ng Sacred Land ay nagsimulang kumilos, na bumubuo sa apat na malalaking grupo na sumusugod sa apat na direksyon. Ilang saglit pa ay naglalaban na ang magkabilang panig. Boom! Nayanig ang langit at lupa. Ang lugar sa paligid ng Life Sacred Land ay naging kulay abo at madilim, ngunit hindi ito nakaapekto sa paningin ng sinuman. Isang digmaang Sacred Land. Nagulat si Zhao Feng. Hindi niya inaasahan na makakakita siya ng ganoong kalaking digmaan. Ang isang Sacred Land na ibinagsak ay hindi nabalitaan, ngunit ito ay napakabihira na ang isa ay mapalad na makita ito minsan sa bawat 1,000,000,000 taon. Ngunit ngayon, ang dalawang panig ng digmaang ito ng Sacred Land ay ang Life Sacred Land kasama ang Diyos nito at ang Heaven-defying faction. Boom! Bang! Crash! Walang katapusang umalangaw-ngaw ang mga pagsabog sa palibot ng Life Sacred Land. Ang antas ng mga nakikibahagi sa labanan ay mula sa True God hanggang sa God Lord, ngunit ang pangunahing lumalaban sa oras na ito ay ang mga True God at Ancient God. Hindi pa nagpadala ang magkabilang panig ng maraming God Lords. Gayunpaman, makalipas ang ilang sandali, ang balanse ng labanan ay nagsimulang tumagilid. Ang isipin na ang Heaven-defying faction ay magiging napakalakas. Naalarma si God King Radiant Peak. Kailangang mapagtanto ng isa na ang Life Sacred Land ay may maraming mga doktor, at ang mga ito ay may malaking papel sa larangan ng digmaan. Sa kabila nito, nangunguna pa rin ang Heaven-defying faction. Ito ay bahagyang dahil naubos ng Heaven-defying faction ang 3 sa 5-star faction ng Zilling Zone at ang marami nilang subordinate na paksayon. Mga miyembro ng spiritual race, sumali rin kayo sa labanan. Ang God King Radiant Peak ay biglang lumingon sa spiritual race. Ang spiritual race ay nasa ilalim ng Sacred Land at nananatili pa nga sa loob nito. Ngayon na ang Sacred Land ay nahaharap sa mga paghihirap, sila ay obligadong tumulong. Ngunit si Brother Feng ang 9th God Eye. Sabi ni Zhao Yufei. Hinawakan ni Zhao Feng ang 9th God Eye at dati ay naging isa sa mga mahalagang target na makuha ng Heaven-defying faction. Sa sandaling pumasok siya sa larangan ng digmaan, malamang nasisimulan siya ng Heaven-defying faction. Hindi kailangan ni Zhao Feng na lumaban ngayon. Agad na sinabi ng God King Radiant Peak. Bilang 9th God Eye, si Zhao Feng ay talagang isang kaakit-akit na target. Ang kanyang pagpasok sa labanan ay maaaring maging mahirap na kontrolin. Bukod dito, pinatay ni Zhao Feng ang Divine Emissary na si Bame Inghui, kaya malinaw na makapangyarihan siya. Hindi na kailangang pakilyusan ang gayong puwersang panlaban sa panahong ito. Pumunta ka. Umuungal ang Patriarch habang pinamumunuan niya ang spiritual race sa isang pagsugod. Yufei, mag-ingat ka. Tumawag si Zhao Feng. Ngunit ang pagpasok ng spiritual race sa labanan ay walang gaanong epekto. Maliit na bahagi lamang ng mga miyembro ng spiritual race ang aktwal na nakarating sa Sacred Land. Agad na kumalat ang pasabog na balita ng digmaan sa Sacred Land. Ang unang nakaalam ng digmaang ito ay ang mga pangunahing sonang katabi ng Zilling Zone. Agad silang nagpadala ng mga eksperto upang tingnan kung ano ang sitwasyon, at may isang God King na nagpasya na personal na tingnan.
Ang pagbabago sa isang sacred land ay malamang na magdulot ng pagbabago sa istruktura ng kapangyarihan ng buong ancient desolate realm of gods, partikular na pagdating sa mga zone sa paligid ng life sacred land. Ang mga miyembro ng upper echelon ng Fallen Heaven Sacred Land ng Antian Zone ay napakasaya na marinig ang balitang ito. Alinmang panig ang manalo o matalo, ang lakas ng Zilling Zone ay lubhang bababa pagkatapos ng digmaang ito. Sa kanlurang rehiyon ng Ancient Desolate Realm of Gods, sa lihim na base ng Sage Faction, lahat ng mga pantas ay hindi mapalagay, ngunit wala silang masabi. Panganib. Panganib mula sa sinaunang Desolate Realm of Gods. Nahirapan si Yu Chanwo na mahulaan ang anumang partikular na bagay. Pagkatapos ng lahat, ang Heaven-defying faction ay kabilang din sa Heaven's Legacy Race. Maaari itong makagambala sa mga panghuhula ng Sage Faction. Bukod dito, napakaraming eksperto ang kasangkot sa panghuhula, kabilang ang Life God, Heaven Lord Yu Tianshu, at maraming God Kings at God Lords. Ipinikit ni Liu Qingxen ang kanyang mga mata, na bumubuo ng napakalaking dami ng enerhiya ng destiny sa kanyang mga mata. Unti-unti, nagsimula siyang makakita ng isang imahe. Ang imaheng ito ay ng isang babaeng nakasuot ng berdeng walang kapantay na kagandahan na nakatayo sa tapat ng isang matanda na nakasuot ng puting damit sa isang long distance na pagkapatas.